Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong Sabado, September 6, 2025. Naging bagyo na ang low pressure area na ilang araw nating binabantayan sa kanlurang bahagi ng bansa. Kagaya ng inaasahan, ito ay tuluyan ng nagdevelop bilang tropical depression na pinangalanang Lani. Ayon sa mga forecast, inaasahan pa itong lalakas habang nananatili sa dagat, kaya't narito ang mga pinakabagong detalye. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa Pag-asa, ngayong umaga ay nakita ang sentro ng Tropical Depression Lani sa layong 305 kilometro kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na hanggang 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Bukod dito, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa central at southern Luzon. Dahil dito, inaasahang magiging maulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Para sa forecast weather conditions, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm. Ang mga ulan na ito ay dulot mismo ng Tropical Depression Lani at posibleng magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon, magiging maulap din ang kalangitan na may kasamang thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Kapag tumagal ang mga malalakas na buhos ng ulan, maaari itong magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Mimaropa, bahagyang maulap hanggang maulap ang panahon na may posibilidad ng mga isolated rain showers at thunderstorms. Bagamat hindi kasing lawak ng epekto, maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha at landslide sa ilang lugar. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Mindanao at iba pang bahagi ng Visayas, magiging partly cloudy hanggang cloudy skies na may localized thunderstorms. Karaniwan itong biglaan at kapag lumakas, maaari pa ring magdulot ng flash floods o landslides. Ngayon sa lagay ng hangin at karagatan, sa western section ng Northern Luzon ay katamtaman hanggang malakas ang hangin mula timog. Inaasahan din ang taas ng alon na 1.5 meters to 2.8 meters, kaya't mapanganib para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula southwest hanggang south na may alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula southeast hanggang south na may alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Batay sa pinakabagong weather advisory na nilabas ng Pag-asa ngayong araw ay maaaring umabot sa 50 hanggang 100 milimetro ng ulan sa Pangasinan at Zambales. Mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mga bundok at elevated areas, kaya't mas matindi ang panganib ng flash floods at landslides, lalo na kung may mga naunang malalakas na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ayon sa latest track ng Pag-asa, hindi inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa ang bagyong Lani. Ito ay patuloy na kikilos pahilagang kanluran at tatawid sa West Philippine Sea. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw at posibleng lumakas pa bago maglandfall sa China. Kahit papalayo na ito, hindi dapat maging kampante. Habang nasa dagat, patuloy nitong hinahatak ang southwest monsoon na siyang magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Mga kababayan, tandaan natin na minsan mas malala pa ang epekto ng southwest monsoon kaysa sa mismong bagyo. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, mabilis ang pagbaha at delikado ang posibleng pagguho ng lupa. Kaya't manatiling alerto, makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at siguraduhing handa ang inyong pamilya.